Wala ang lupa namin. Turuan kami ng wikang Ingles. Nasaan ang mga kasama mo? Isang araw, merong magkaklaseng nag-uusap patungkol sa panahon ng Espanyol, Amerikano, Hapones at Commonwealth. Hindi ba kayo nagtataka kung anong nangyari sa atin noong panahon ng Espanyol, Amerikano, Commonwealth at Hapones? Oo nga, ano kaya narin Maya-maya na sila ay patapos ng mag-usap, ay bumalik sina Epiphany, Precious at Joy sa kanilang silid-aralan. Sa panahon ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa lipunan, kultura at relihiyon. Ang mga prayle naman noon ay nagpapatayo ng mga simbahan para turuan ng mga Pilipino sa relihiyon, pananampalataya mula sa anito sa Katolisismo, na hanggang ngayon ay ating nakasanayan, ang pagsisimba bawat linggo at manalangin sa Diyos. Noon din ay nagpapato sila ng buwis at pinapagawa ang mga tao ng kasada sa pamamagitan ng sapilitang paggawa. Wala ang lupa namin. Pinagawa nila kami ng simbahan at kalsada pero wala kaming sahod. Tinawag nila kaming Indio. Dahil sa kanilang kasakiman ay maraming magsasaka ang nawala ng lupa. Sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa. Bagaman ipinangako ng Amerikano ang pagtuturo ng demokrasya at nagkikibaka para sa tunay na kalayaan. Noong 1898 ay natalo ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa labanan sa Manila Bay, Mayo 1, 1898. Nagpapadala sila ng mga Amerikanong guro o Thomasites upang magturo ng Ingles, agham at demokratikong ideya. Sa kasamang palad ay sinakop na naman tayo ng mga Hapones sa Pilipinas at tumagal mula 1942 hanggang 1945 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Isa ito sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng bansa dahil sa karahasan, kahirapan at matinding takot na naranasan ng mga Pilipino. Walang iyong hapon! Inaapi nila ang mga kababaihan. Ikaw, babae, nasaan ang mga kasama mo? Kaya maraming mga kababaihan ang natakot. Sa panahon ng Commonwealth ng Pilipinas 1935-1946 ay isang yugto ng pansamantalang pamamahala ng itinaguyod upang paghandaan ang ganap na kasarinlan ng bansa mula sa Estados Unidos. 34 McDuffie Act, Philippine Independence Act, batas ng US na naghintay ng 10 taong transaksyon patungo sa kalayaan ng Pilipinas. Dito napag-usapan nila ang patungkol sa Commonwealth at itinatag nila ito. We are about to establish and put into operation the government of the Commonwealth of the Philippines as ordained by the Congress of the United States. I, Manuel Luis Quezon, hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, and I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America in the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto.